welcome po ulit sa aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay, it's me again, Miss Geraldine Villarasa. Okay po, nandito pa rin po ako sa isang barangay dito po sa amin sa Tagkawayan, Quezon. Meron pa rin po akong iba-vlog na property. Siya po ay kulang-kulang po siyang 1.9 hectares. Then, ito pong 1.9 hectares na to ay nasa baba lang po nito. Nasa taas po yung barangay hall na gagawin. Then, sa baba lang po ng barangay hall, yun na po yung property na aking iba-vlog ngayong araw. Then, ito pong property na to ay mula po dito sa National Highway ng Tagkawayan, Quezon hanggang po dun sa property is mga nasa 100 meters lang po ang layo niya. Then, yung pong property is hindi po siya along Barangay Road. Ano po, may 50 meters po siyang right of way galing po doon sa likod po ng Barangay Hall na gagawin. Pero ito po yung magiging daan niya papunta po dun sa area. Ayan po. Ito po kalsada na to, yan pong natututukan na yan ng aking camera. Yan po yung kinuha ng barangay na kalsada papunta po doon sa barangay hall na gagawin nila dyan. Mula po dito naman hanggang dun sa barangay hall na gagawin, nasa 50 meters lang po siya mula po dito sa National Highway. Kaya barangay po ang magpapagawa ng kalsada na yan dyan, papunta po doon sa gagawin nilang barangay hall. Ano po, then dun sa baba po ng barangay hall, nandun po yung property na ibablog ko ngayong araw. Okay, tara po at papasukin po natin yung 1.8 hectares ng Tagkawayan, Quezon. Sa ngayon po, shortcut lang po muna tayo dun sa kabilang daan. Ipinakita ko lang po sa inyo yung bubutasing kalsada papunta po doon sa property. Ano po? Okay po, ito po yung pagtatayuan ng barangay hall. Ito po, nalakad ko na po siya. Wala pa nga po siyang 50 meters, ano po, mula po dun sa National Highway. Ito po yung gagawing barangay hall, then covered court. Ito pong iniikutan na yan ng aking camera. Then yung pong property ay nandyan lang po sa may labak niyan. Tara po at pupunta natin. Okay po, kanina po pinakita ko sa inyo yung gagawing barangay hall at covered court. Yun po yung sa taas na yan. Then bumaba lang po tayo ng papunta dito sa property. Ito na po yung right of way na kukuhanan natin papunta po dito sa area. Ano po, mula naman po dun sa may covered court na yon, estimated ko na lang po is 50 meters ko rin pong nilakad papunta po dito sa area. Okay, tara po at papasukin na po natin ang 1.8 hectares ng Tagkawayan, Quezon. Okay, yan pong bakod na yan. Yan po yung linderosan nila dito sa kabilang side na aking pinasukan. Then yan pong side na yan, yan na po yung property. Ano po? Yan na po yung 1.8. Kulang-kulang 1.9 po ito. Kulang-kulang po siyang 2 hektarya. Ayan, hindi po siya mabundok. Ayan po, oh. Halos po flat ang property. Ayan, ang kagandahan po nito kasi nasa malapit po siya mismo sa National Highway ng Tagkawayan, Quezon. Ano po? Tapos, yun nga po, sa taas po nito ay meron pong barangay hall at covered court. Then, kukuha lang po tayo ng 50 meters na right of way. Yun naman pong kukuhanan ng right of way, sabi ni seller ay kanyang inaanak. Kaya, wala naman pong problema sa kanila pagka kumuha po ng kalsada papasok po dito sa area. Ano po? Wow! May sapa dito Okay, pupuntahan po natin yung sapa. Ano po? Ito po ay boundaries ng property. Ayan po siya, oh. Ganda, oh. Running water po siya na sapa. Ayan. Hindi po siya naiigahan. Ito pong itong sapa na to. Kasi ayan, makikita po natin ang mga bato po niya ay buhay. Ayan siya, oh. Then ito pong side na to, ito na po yung area natin na pinagbibili. Hanggang doon pa po yan. Linderosan po ang sapa niyan. Running water po talaga siya, oh. Ang linaw ng tubig niya. Okay, tara pa po sa ibang parte. Then ito, meron din po pala dito sa loob, oh. Ayan din po, oh.
Ayan. Ayan din po siya, oh. Bukal po ang nandito sa loob. Ayan, nasa loob po mismo siya ng area. Ano po? Ayan, medyo lang po siya dito uminslant lang po ng konti yan. Okay, diretso kayo. Wala pa po akong nakikita ang fruit bearings. Halos po ay nyog ang nakikita ko, then mga batino. Ito lang pong part na to ang medyo nag-slant ng konti. Tapos dito naman po, ayan, pantayin po. Then eto nga po ay kasama pa to pare, no. Ayan, kasama pa po yan. Medyo din po siya nag-slant ng konti dyan. Pero hindi po siya katulad nung iba na mga bundok talaga. Hindi po. Halos po ito ay 85% flat ang area. Ayan. Medyo po talaga kulang lang po siya sa linis. Then ang kagandahan po nito, mayroon po siyang buhay na sapa dito sa loob ng property. Then boundaries po niya ay running water na sapa na malaki. Ayan po siya, oh. Okay, ayan, makikita po natin na may buka lang isang property dahil sa ganyan po. Ayan, nandito po mismo yan sa loob ng area. Ayun, hanggang pa po ba yan dun. Then, ayan, mahogany at, batino po at mga nyog lang ang mga nandito. Ito po ay kulang-kulang 9 na hektarya. Kulang-kulang 1.9 hectares. Mali-mali na po ang inyong lingkod, nagugutom na. Sorry po. Kulang-kulang 1.9 hectares po ito. Ano po? Pasensya na po at talagang gutom na. Gutom na ang inyong vlogger. Tanghali na, mag-aalas 12 na po ay ang katirikan ng araw. Ayan. Dito, flat na flat po ang property. Ayan ang muhon. Wait po, at andito ang muhon. Yo, init! Sunog na naman si Geraldine. Andito po yung muhon. Ayan. Then, nandun po yung isa. Then, gumanon po yan yung pinag-anuhan ko po baga kanina doon. Yan. Then, eto na po ang property. Ayan. Then, papunta na po yan doon. Maganda po yung area. Kulang lang po talaga ito sa linis. Kagandahan po, malapit po siya National Highway. Ayan. Medyo po masukal. Pero okay lang po yan. Ganun po talaga ang mga farm lot, masusukal. Lalo na po at gusto nang ipagbili. Ay talaga pong wala na. Ayaw na po nilang linisan. Ayan, may nakita po akong parang fish pan to, ah. Oink. Yan. O, ayan po. May fish pan po dito, oh. Ayan, hindi po siya naigahan. Then, ayan, medyo po dito nag-islant ng konti. Ayan. Mababa lang naman po. Ayan, may antipolo po dyan sa side na yan. Then, ayan yung sapa kanina na maliit na nasa loob ng property. Diretso po yan doon. Then, nasa kabila po naman ito yung boundaries na sapa din kanina na running water na pinakita ko sa inyo. Ano po? Ayan, pantayin po talaga siya dito sa side na to. Okay. Ayan po. Flat po dito sa nilalakaran naming are. Ano po? Ayan. Doon tayo sa may mini ilog yun eh. Mini river. Yung kanina. Ang ganda doon. Malinaw ng tubig. Parang parang sarap lumublob. Ang lamig. Yan po ang magaganda sa mga property na meron pong buhay na sapa. Kasi kahit po magtag-init ay hindi ka po mamomroblema sa source of water. Ayan.
Okay. Ito, buhay din yung sapa niya dito sa loob. Ay ko. Ayun, buhay din siya Oo. Ayun, buhay din siya Ang linaw ng tubig niya Tapos buhay pati yung mga bato niya. Ayan po siya. Okay, yan po yung linderosan dito. Kanina nung pagpasok ko, ano po, yan pong bakod na yan. Then, ito po yung property. Then, ito po yung sapa na Ayan, tara, bababa tayo. Yo! Ano to? Ano nang? Ang ganda niya. Ayan po siya, Ito po yung boundaries niya. Ano po? Ayan siya, Yo! Ayan. Okay guys, sabihin nyo na po ang property namin. Dito po ito sa Tagkawayan, Quezon. 1.8 hectares. Mula po sa National Highway is nasa 100 meters po ang layo niya. Yun nga po, may tinuro po ako sa inyo kanina doon na gagawing barangay road kasi meron pong barangay hall na gagawin po dito sa taas, barangay hall at kaka-covered court. Then yung pong 1.8 hectares ay nandito lang po sa baba ng barangay hall. Kukuha po tayo ng right of way doon sa kanyang inaanak nung seller nitong property na to. Then ito po ay mahigit po itong 1.8 hectares. Hindi ko lang po masyadong nabasa kanina sa titulo kung ilan po yung kinahigitan. Siya po ay buhay ang nasa titulo. May mga nyog, mga nasa 85% lot ang area. Then, 1.6 million slight nego po yung property. Ano po, kayo na po ang bahala na mag-usap ni seller about po sa tawaran. Basta po ayan, inaalok ko po sa inyong property. Ang ganda po nung sapa dito sa loob. Okay po, once again po ako po ulit ang inyong site locator, si Miss Geraldine Villarasa. Muli po akong maglalambing. Pa-like and share po ng aking mga vlog and pa-subscribe na rin po ng aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay po, thank you po for watching.